Hi mga lalabs! For today's video ay mag-share lang ako sa inyo ng mga idea at kaganapan sa aming munting negosyo. So yun na nga guys, sa kunting panahon na pagsisimula namin or sa pagbibusiness namin ng aming munting tindahan ay marami kaming natutunan sa aming pagpapatakbo nito. So yun na nga guys, totoo talaga yung kasabihan na sa business ay business. So dapat walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala. So pwede tayo magbigay ng discount pero dapat up to 20% lang. Hindi pwede na porket kaibigan or kakilala or kamag-anak, ibibigay mo na lang ito ng free kasi ito ay may puhunan. And marami rin kaming natutunan na kailangan talaga focus ka dito at kailangan wag mo na itong sabayan ng mga luho nang sa ganon ay makapag-focus muna sa pagpapalago ng business kasi lalo sa atin na tayo lang naman nag-umpisa nito, wala tayong advisor, wala tayong business consultant, kumbaga sumugal tayo makapag-umpisa lang ng maliit na negosyo. Kaya sana may matutunan kayo sa amin na kapag nag-i-start kayong mag-business, kailangan focus talaga sa pag-business. Kahit gaano man kaliit or kalaki yung pinuhunan dito, kailangan talaga hindi nagagalaw guys yung puhunan. And yun na nga, gaya nga ng sabi ko na kailangan magbigay ng discount up to 10 to 20% lamang. Kailangan hindi talaga nagagalaw yung puhunan at huwag sabayan ng kahit pa na yan umuutang sa atin yung mga kakilala. Minsan kasi yung word na kakilala or kamag-anak, yun yung word na na-abuse kasi uutang sila tapos sasabihin sige na, saka ko na lang bayaran. O ito naman, parang hindi naman kamag-anak or kaibigan. So, yun guys, minsan, pag gano'n na yung nangyari, tapos pag in-insist mo pa na anoin sila, singilin, magagalit sila kasi sasabihin nila, parang hindi ka mag-anak, nagbago ka na, nagkanegosyo ka lang, yumabang ka na. So, gano'n na kasi yung nangyayari. Pero hindi kasi nila alam yung hirap na pinagdadaanan ng isang tao na nag-uumpisa pa lang magnegosyo, na pinapaikot lang naman yung puhunan. Kasi, syempre, alam mo, may puhunan yung items, tapos magbabayad ka ng upa, tapos magbabayad ka ng tao na gumagawa ng katulad nito ng paghahasa. So, sana naman, yun nga, kapag may kamag-anak tayo na nangutang, lalo yung, puhunan malaki naman, magbayad naman kahit paano. Hindi ka na nga nakakapagbayad tapos may sasabihin ka pang hindi maganda dun sa inutangan mo porque ka mag-anak or kakilala. So 'di ba nakakalungkot yung gano'n na imbis suportahan parang sila pa yung nag-aano sa iyo, naghihila pababa kasi kung ano-ano pang sasabihin. 'Di ba? Nakakalungkot yung gano'n, guys. Kaya saludo rin kami sa mga kakilala namin or kamag-anak namin or pamilya namin na sumusuporta sa amin, na naiintindihan yung pinagdadaanan namin. Kaya guys, pahalagahan natin yung mga taong umuunawa sa atin, tumutulong sa atin ng totoo at umiintindi sa sitwasyon natin, hindi yung kabig lang talaga. So, yan lang. And iba naman tayo guys sa probinsya. Ayun na nga, kung nakita niyo dun sa nakaraan na may honeybee. And then, ito yung iba lumipat na dito sa may puno. Pero dyan lang din yan sa bakuran namin guys. Kung makikita nyo, ang dami talaga. Ayan, isa yan sa mga nangagat dun sa pamangkin ko kay Papa at dun sa aso na alaga ni Mama. So, bali tatlo na yung bahay nila guys. Sa loob ng bahay namin mayroon pa. Tapos dun sa puno ng kayo at sa puno ng avocado mayroon. And kinahaponan nga si Mama at yung kapatid niya nag-uusap, si Maydili, and papunta na sila ng bayan kasi ang daming nabili ni Mama ng mga saba or saging tapos mga gulay. So ibebenta yan ni Mama sa bayan kasi hindi naman namin kayang ubusin yan lahat. So bali yan po kasi guys, yung trabaho din ng nanay ko, nagbabay and sell po siya ng mga prutas at gulay. Isa na po dyan yung mga saging, sitaw, talong, or kung ano mang inaani sa bukid na mga tao na taga sa amin. At syempre guys, yung inaani din sa bukid namin kasi hindi naman namin kayang i-consume yan lahat. Kaya ang ginagawa ni Mama, ibebenta rin sa bayan. So bibili siya, tapos bibenta niya sa bayan. So parang yan yung nagiging hanap buhay ng nanay ko sa probinsya. Ayan yung nanay ko, tingnan niyo naman ang sexy. Uy, sana all mother. So si Mama ko nga pala guys, 63 years old na. O diba, ang payat pa rin. Na-maintain niya talaga yung kaseksihan niya. Sana all mother. Ayan, yan ata yung hindi namin naman ng magkakapatid. Agoy! So hindi guys, ito si Mama talaga napaka-energetic and napaka-ano pa niya talaga, napakalakas.
Parang feeling ko nga mauuna pa siguro kaming mategi kay mother, charot. So yan naman si Papa, yung nakahubad, hubadiro din ng bukid. O, di ba? Ay, Diyos ko, paborito talaga nila yung mga nakahubad. Ang init naman talaga kasi guys, sobrang banas talaga. So, siguro isa rin yun sa pinagpapasalamat ko kasi yung nanay ko, ever since talaga nung bata ko, talagang napaka-good provider talaga. Tapos si Papa naman, syempre siya yung nagtatrabaho sa bukid namin, nag-aalaga ng mga hayop. Tapos si Mama guys, napaka-ano talaga niyan. Alam mo yung, siguro kahit si Mama laging nagagalit sa amin, pero thankful pa rin kami kahit paulit-ulit si Mama pa rin yung pipiliin naming maging nanay. So yun lang, maraming salamat sa panonood.